Ayan, shalom sa bawat isa. Isang magandang hapon po. Purihin ng Diyos, isang mapagpalang binigyan na naman tayo ng Panginoon na makapag-aral ng kanyang salita. Second to the last topic natin itong priesthood. Purihin ng ating Panginoon. There are so many things na ah, dapat natin maunawaan regarding sa pagkasaserdote. At napakahalaga ng parte ng pagkasaserdote sa pananampalataya natin, no? Ah, hindi ito kagaya ng pagkaunawa natin sa patungkol sa mga pastor, patungkol sa mga tinatawag na mga ebanghelista eh. Ibang priesthood ang ibig sabihin nito, no? Mayroong mas malalim pa. At sa biblical na pamamaraan, matututunan natin kung ano ba yung priesthood, saan ba siya nagmula, sino, ano ba yung mga example nito, ano ba yung mas malalim na pagkaunawa dito sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kaya, ayun, I hope na marami tayong maging inputs, no? Maraming mga insights sa atin. At matuto tayo ah, sa pag-aaral na ito bilang parte ng ating discipleship. Before tayo mag-start, tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama na dakila, among Yahuwah, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa habag mo at sa awa mo sa amin naman, sa iyong ah, probisyon, sa lahat ng bagay na pinagkakaloob mo, sa katapatan mo, sa kabutihan at kagandahang loob mo. Hallelujah. Tunay nga hindi ka nagbago at di ka magbabago kailanman. Yung mga pangako ay tapat at totoo at ang iyong mga kautosan ay mabuti at matuwid. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Kami po ay nagpapalinis sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak kasi Yahushua. Aming Panginoong Yahushua, dito mo nga po kami sa lahat ng aming mga kahinaan, kulang, kasalanan. Hallelujah. At sa pamamagitan mo, kakamtan namin ang tunay na kabanalan sa sakripisyo na ginawa mo at sa iyong walang hanggang pagkapunong pari sa amin. Salamat po, Panginoong Yahushua. Salamat, Ama. At manahan ka pa sa buhay ng bawat isa. At ikaw po ang magturo at tumulong sa amin sa pagkaunawa sa pagkapunong pari. Sa pagkapari. Hallelujah. At tunghayan mo nga po kami sa aming kalagitnaan. Malaya ka pong kumilos sa pamamagitan ng iyong Espiritu. At Espiritu ng karunungan ay sa amin lahat. Matuto kami sa iyo. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang iyong bibig. At ikaw ang maitaas. Hallelujah. At kung anong kalooban mo siyang maganap sa aming kalagitnaan para sa kaluwalhatian mo. Hallelujah. Aming sinasanang at magawa ang plano ng mga kaaway. Aming itong nire-review. In Jesus' name. Kami po ay umaasa, Ama, na may bagong bagay kang gagawin na tinuturo sa amin at ipapanumbalik sa aming kaisipan. Hallelujah. Salamat po, Ama. At sa iyo kami humihingi ng habag, ng awa, at ng ah, umaasa kami sa iyong kagandahan loob sa amin. Minamahal ka namin. Pinupurit niya ng respeto. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak, si Yehusha. Amen. Ayan. Hallelujah. Um, Magandang bahagi ito, no? Kasi natapos na tayo dun sa covenant. Noon na nating naging topic yung covenant. And then dun sa law, which is kakatapos lang natin mag-exam. And after neto, no, siguro later today or tomorrow, magagay na natin yung score doon. And then yung priesthood naman. Okay. Kasi merong relasyon yung covenant o yung tipan sa kautusan sa pagkasaserdote. Especially ah yung nagiging ugat o yung nagiging dahilan kung bakit mayroong priesthood is makikita natin. Bakit kaya binigay pa ng Diyos bakit kaya may mga punong pari? Bakit kaya may mga pari pang nag exist, no? Bakit niya binigay ang priesthood sa tao? Ayan. Yun ang ating mga matutunghayan sa hapon na ito.
Hallelujah. So may mga bahagi tayong mga pag-aaralan, no? Hinihiwalay ko ito sa mga tinatawag nating mga mga topic sa priesthood, no? May first topic, second topic, hanggang ano to eh, hanggang 10 topics lang muna tayo. Hinati ko ito sa dalawa para hindi tayo ma-overwhelm, mabigla sa ating mga inaaral, no? Unahin natin yung pagka yung priesthood sa lumang tipan o sa tanak, okay? And then tsaka natin pupuntahan yung priesthood sa bagong tipan, which is yung sa kapanahunan natin ngayon. Okay? And also, sa kapanahunan na darating. May priesthood pa din kasi sa kapanahunan na darating. Okay? Sa pagbabalik ni Yahushua na ating Panginoon. So ngayon dito muna tayo sa tanak. Yung first topic natin is about sa kautusan o sa kautusan ng Diyos. Kasi sabi ko nga related yung kautusan sa covenant, sa priesthood. Ano ba yung nasasaad dito? Sabi dito, ang pinagmulan ng kautusan, ibinigay ni Yahuwah ang kanyang kautusan, yung Ten Commandments bilang tipan sa kanyang bayan, which is matatagpuan natin sa Exodus 31 verse 18. Ah, MB dito. Exodus 31 verse 18. Ayan, sabi dito, pagkatapos sabihin ni Yahuwah kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, binigay niya rito ang 2 na batong kinasusulatan ng kautusan ni Yahuwah na siya mismo ang sumulat. Ang Ten Commandments ay pinalawak at pinaliwanag bilang 613 laws sa Torah. Yung tinatawag na Law of Moses, which is sa pag-aralan natin doon sa law. Di ba? So ito overview lang to. Kasi nauna na natin inaral yung law tungkol dito sa 613 verse 10 commandments verse law of Christ versus law of Moses and I believe na unawaan naman ng bawat isa. Ito, tuloy natin. Hallelujah. Ang kalikasan ng kautusan, ayan. Ang kautusan ay spiritual muna bago maging physical. Sa Romans 7:14, sinasabi dito na Romans 7:14. Sabi dito, alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ayan. So dito pinatutunayan ni Paul na spiritual talaga ang kalikasan ng kautusan. So, ibig sabihin, bago pa ibigay yung Ten Commandments sulat sa bato, naisulat mo na ito ah, sa spiritual na pamamaraan which is sa isip at puso ng tao. Okay? Kumbaga, wala pang ano, Ten Commandments. Meron ng utos ng Diyos. May mga ano na siya, may mga tagubilin na siya, may mga palatuntunan na siya, di ba? At meron na siyang mga batas, okay, na nag-e-exist. Ayan, kasalanan. So yung second topic natin is about sa kasalanan. Ano ba yung kasalanan, di ba? Kasi related yung kautusan sa kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan? According sa 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay. So dito may papaliwanag natin, maintindihan natin yung definisyon ng kasalanan. At ito ay mababasa natin sa Bagong Tipan sa 1 John 3, chapter 3 verse 4 na mayroong
Merong definition ng kasalanan, hindi sa kung anong iniisip mo na mali 'to, kasalanan 'to, 'no? Nagbigay ang Diyos ng guide kung paano natin malalaman kung mali ba yung ginagawa natin o tama. Hindi siya yung kanya-kanya tayo ng ng conviction, 'no, kung ano yung kasalanan. Ang Diyos mismo ang naglalatag, "Eto kasalanan 'to, ito tama 'to, ito mabuti 'to, ito hindi mabuti," 'no? Kumbaga meron tayong source of truth at meron tayong source ng standard natin kung ano yung kasalanan. Okay? Mga uri ng kasalanan dito. Ah, ano lang 'to, pahapyaw lang 'to, about sa kasalanan tsaka kasi siyempre kailangan nating mai-explain ano yung kasalanan at mai-relate ito sa kautusan para pumasok yung priesthood. Okay? Dito meron sinasabing hindi sinasadyang kasalanan, merong sinasabing sinasadya pero hindi hahantong sa kamatayan. Meron namang sinasadya na hahantong sa kamatayan, 'no? Unahin natin 'tong hindi sinasadyang kasalanan. According sa Hebrews 9 verse 7, ayan. Sabi dito, ngunit tanging pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi, at ito'y minsan lamang na ginagawa sa loob ng isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Ayan. So dito napapasok yung mga kasalanan na hindi sinasadya. Ano ba ibig sabihin ng hindi mo sinasadya na kasalanan? It's either hindi mo alam o hindi mo intensyon na gumawa ng mali o magkasala. O parang ang meaning kasi ng kasalanan ay according sa definition nito is missing the mark o ah, tumaliwas ka ng daan o natalisod, no? Mga ganong mga definition. Sabihin nun, hindi mo man gusto o hindi mo man hindi mo it's either hindi mo alam, hindi mo sinasadya. Okay? May mga gano'n namang kasalanan, eh, 'di ba? For example, yung pinaka-basic na lang about sa pagpatay, 'no? May mga kasalanan na hindi mo naman sinasadyang mapatay, gaya ng aksidente, 'di ba? Hindi mo sinasadya 'yon, okay? Pero kapagka pinlano mo, sinasadya mo na 'yon. Kasi pinlano mo, eh, meron ka pang weapon na ginamit, sinaksak mo, binarel or something, 'di ba? So 'yun yung mga tinatawag nating kasalanan. Pero yung mga hindi sinasadya, hindi mo alam, mali pala, o hindi pa nabubuksan yung isip mo dun sa bagay na 'yon. Pero according sa law, sabi nga kahit nga sa Pilipinas, sinasabi din na ignorance of the law excuses no one. Sabihin, kahit na hindi mo alam na mali yung ginagawa mo, mali pa din according sa kautosan ng Diyos. Pero may provision ng Diyos. Ano yun? Sa pamamagitan ng paghahandog. Okay? Next natin, Numbers 15:22 to 31. So dito na nakasaad yung mga hindi sinasadya na kasalanan. Basahin lang natin para kasi hindi tayo yung parang opinion lamang. Kumbaga, ang salita ng Diyos yung ah, magiging guide natin. Sabi dito, "Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa mga utos ni Yahuwah na sinabi ni kay Moises." One of the word na nakaligtaan, nakalimutan, 'di ba? Lalo na yung tzitzit, 'di ba? Yung about doon sa tassel na sinusuot nila, para hindi nila makalimutan, para every time na makita nila yung tassel na yun, maalala nila na na dapat ko palang sundin lahat ng utos ng Diyos, 'di ba? Pero tama sinasabi ni John, eh. According dito sa First John verse chapter 2, sabi dito sa paunang bahagi niya, no, "Mga anak, sinulat ko ito sa inyo upang 'wag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Yahushua HaMashiach ang matuwid." Ayan. So dito, kahit sa lumang tipan may kasalanan, sa bagong tipan may kasalanan din.
At hindi naman sinasabi kahit ng mga apostol, gaya ni Apostol John, na perfectly hindi na tayo magkakasala. Pero ang tanong, anong uri ng kasalanan ba yung magagawa mo? 'Di ba? Kasi 'di ba nga meron tayong mga uri ng kasalanan na ine-explain, yung pinag-uusapan natin ngayon. So yung bang kasalanan na yon, masasabi mo ba na nangalon niya ako, hindi ko naman sinasadya, hindi ko sinasadyang mahulog ang aking loob, 'di ba? Sa iba, puwede ba yun? Maja-justify mo ba yun sa Diyos, 'no? Yung ba papasok ba yun sa hindi sinasadya o sa sinasadya? So sa mga bagay na gano'n, 'di ba? So kung titingnan natin, ah, yung katawan natin prone pa rin sa kahinaan, which is yung kasalanan. Pero hindi na tayo namumuhay dun sa kasalanan. Kasi nga, kung may mga bagay man tayong magagawa, hindi na yon sinasadya. Dapat, o hindi mo gusto, o hindi mo intensyon. Ayan. Kung sinadya mo man, di ba, mamaya explain natin yung about sa mga sinasadyang kasalanan. Okay? Pero dito at least malinaw sa atin, no, na may mga kasalanang hindi sinasadya. O may mga bagay na nakakaligtaan. Hopefully hindi natin makaligtaan. Dati nakakaligtaan pa natin yung Sabat, 'di ba? Ay, Sabat na pala. Ay, Sabat pala ngayon. May mga ganun tayo dati, 'di ba? Kaya alam na natin ngayon na pag Sabat ito na 'yon, 'di ba? Pero yung hindi mo sinasadya kasi nakalimutan mo, ayan, hindi yun sinasadya. Sa first anuhin natin ito. Sa 27, sabi dito, ayan, ang buong Israel at ang nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya. Yung paghahandog, no, na ginagawa ng mga pari noon is pinatatawad dahil yon sa mga kasalanan hindi naman nila sinasadya. So ang Diyos natin maunawain, 'di ba? Alam niya, hindi natin siya maloloko na ato hindi naman niya sinasadya, hindi naman niya gusto ito, no. So, ibig sabihin may mga paraan ng Diyos na ginawa para mapatawad sila. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, ayan o, magdadala siya ng babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ayan, no. So, dito sa 30, mamaya anuhin natin yan, no. Kasi dito, sabi dito sa 30, ngunit ititiwalag sa sambahayanan ang sinumang magkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan. Yan. So dito nakikita natin na yung batas ng Diyos sumasaklaw pareho sa katutubong Israelita at sa dayuhang nakikipamayan sa kanila. Kasi hindi lahat ng lumabas doon sa Ehipto na mga Israelita, purong Israelita. May mga Egyptian silang kasama din na nakipamayan sa kanila, nakasakasama nila sa paglalakbay. Kaya nga sinabi doon sa Leviticus 19, 'di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, 'di ba? Which is second greatest commandment according sa law ng Diyos. Hindi ko sinabing law of Moses kasi yung law of Moses nanggaling sa Diyos, 'di ba? Law of Moses yung tawag din nila doon. Pero kung titingnan natin, ah gano'n yung pamantayan ng Diyos. Wala siyang kumbaga, pantay yung kanyang pagtingin, 'no, doon sa mga nakikipamayan sa kanya. Naalala ko tuloy yung yung verse na, Psalm 92. Na sabi doon sa Psalm 92, ah, "The one who shelter" the one, ah, Englishin na natin, ano na natin, medyo naguluhan ako do'n, eh. Sa John English kasi, eh. Sa John 92, sa Psalm 92 verse 1, sabi dito, maganda 'to, eh.
Iba yung nakasulat. The one who shelter in the most high. Psalm 91 pala. Psalm 91. Ayan, sabi dito, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Yan, sabi dito. Sa English, mas maganda eh. Sa English, sa NSAB, sa NASB, sabi dito, the one who dwells in the shelter of the Most High will lodge in the shadow of the Almighty. Sabi dito, one who shelters. So, hindi yan ah, Israelites who shelter, no? Sabihin ng one, kahit sino, basta basta ang kanyang ano, ang kanyang pananampalataya ay sa kataas-taasang Diyos, ay mananatili sa kanyang kapangyarihan. Amen. So walang Israelita o dayuhan sa ah, sa pananampalataya sa Diyos. Kahit dayuhan, pwede kang sumali o sumapi sa Israel. Basta ikaw ay nananampalataya sa Diyos ng Israel. Amen ba? Tuloy natin. So alam na natin na yung kasalanan na hindi sinasadya. So ano naman, paano naman yung sinasadya? Kasi dito, according dito, merong kasalanang sinasadya. At yung sinasadyang kasalanan ay merong dalawang kategorya. Ano yung dalawang kategoryang yun? Yung di hahantong sa kamatayan at yung hahantong sa kamatayan. Sinabi rin yun ni John dito sa ah, kasalanang hahantong sa kamatayan. Verse. Bababasa natin sa unang Juan, verse 15. Verse 5, 15 to 17. Basahin na natin. Sabi dito, at dahil alam nating pinakikinggan nga tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling niya, natin sa kanya. Kung makita na nino man ang kanyang kapatid na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Yan. Ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Yan. Ito'y para sa kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabi idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Obviously, yung kasalanang di hahantong sa kamatayan, papasok to sa una pa lang na kategorya natin, which is yung hindi sinasadya. Kasi syempre, hindi mo naman sinasadya. So, bakit, di ba? Di yun hahantong sa kamatayan. Pero meron pang isang bagay na sinabi sa Levitico, sa Leviticus 6, chapter 6, verse 1 to 7. Lev 6, 1 to 7. Ayan, sabi dito, sinabi ni Yahuwah kay Moises, nagkakasala ang sinumang magkaila tungkol sa isang bagay na inahibilin sa kanya. Ayan. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala ng kapwa. Okay? At ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at anumang at manumpang iyon ay wala sa kanya. So parang nagsinungaling, 'di ba? Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin ng inangkin niya, ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalimang bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang iaalay naman niyang bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halagang dito ayon sa sukatang itinakda ng sanktuaryo. Ihahandog iyon sa pari at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala. So obviously, itong mga bagay na ito is hindi yan papasok sa kasalanang hindi mo sinasadya. Hindi mo masasabing hindi ko sinasadyang magsinungaling.
'di ba? O kaya may napulot kang isang bagay tapos sasabihin mo, "Hindi sa akin 'to." 'Di ba? Hindi ba 'yun sinasadya? Tingin natin, sinasadya 'yun 'no, pero may mga bagay na ginagawa 'yun, it's either dahil sa nangangailangan siya 'no, o kaya hindi niya gustong gawin 'yun pero nagawa niya, 'di ba? Sinasadya pa rin niya 'no? Pero dito, according dito, gaya ng mga pagnanakaw, gaya ng mga pagsisinungaling o pagsira ng kasunduan, 'no, yung mga kontrata, kahit naman sa Pilipinas, 'di ba, mayroong kontrata. Pag sinira mo 'yon is puwede kang kasuhan ng tinatawag na estafa, 'di ba? Dahil di mo sinunod yung kontrata o kaya ninakaw mo yung hindi sa iyo, 'no? Mga bagay na ganoon, 'no? Pero dito merong probisyon ang law dito sa mga kasalanan na ito. Kasi ito yung kasalanan hindi naman nakahantong sa kamatayan, 'di ba? At according dito ay babayaran niya ng ikalimang beses lang yung kanyang ninakaw o kanyang napulot o kung ano mang ginawa niya. Ikalimang beses ng halaga na yun base sa panukat ng sanktuaryo. Ayan, 'di ba? At mapapatawad yung kanyang kasalanan kung siya'y maghahandog. So from the word na mapapatawad at mayroong paghahandog, ibig sabihin, hindi hahantong sa kamatayan. Okay? Ano ba yung inihabilin sa kanya? Isang bagay na inihabilin sa kanya kasi hindi niya nagawa, 'no? Yung mga gano'ng mga bagay, 'di ba? 'Pag kunyari, hindi mo nagawa yung responsibilidad mo, yung mga gano'ng mga bagay, 'no? Amen. So yun yung ano, yung unang kategorya ng mga sinasadyang kasalanan. Okay? Ano naman yung next? Yung hahantong sa kamatayan. Ano naman itong mga ito? Obviously, ito yung mga heinous crime o malalang kasalanan o mabibigat na kasalanan. Mabibigat na kasalanan. Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Murder o pagpatay ng sinasadya, meron kasing pagpatay na hindi sinasadya naman, 'di ba? Yung murder, kunyari gaya na ginawa ni Cain kay Abel, pinagplanuhan niya, dinala niya sa bukid, 'di ba? Tapos meron siyang ginamit na bato para ipukpok sa ulo ah, ni Abel para mamatay. Okay? Murder ang tawag doon. Sinaksak, binaril, no? Pero meron din kasing ano meron kasing weapon din na pwede mong gamitin as self-defense, 'di ba? For example, meron ka ding baril pang self-defense. Babarilin ka na, ambushin ka. So, inunahan mo siya, no? Papasok yan sa self-defense. Papasok yan sa self-defense, no? So, hindi yan papasok as murder kasi hindi mo naman intention na patayin siya. Namatay lang. Binaril mo sa hita, naubusan ng dugo, namatay. Okay? Ang ano natin ang Diyos natin siya yung source ng ano ng justice Tandaan natin. Kung sa tao alam na hindi naman niya yun sinasadya, 'di ba? Saan ba nagmula yung gano'ng kaisipan? Sa Diyos. Kasi ang Diyos natin ay fair at just pagka siya ay naghahatol. Hindi nga siya mabilis magalit. 'Di ba? Kumbaga lahat ng pamamaraan para mabuhay ka, ginagawa niya. Adultery, yung pangangalo niya. Yan. According sa provision ng law, no? Ang wedlock ay para sa mag-asawa 'pag merong sumira noon is adultery ang tawag doon, marriage, 'no? Yung ikaw ay makikipagtalik sa isang hindi mo naman asawa, obviously isang adultery. So, ang provision ng law, according sa paghatol, ang kaparusahan nun ay kamatayan, pagbabatuhin sa labas ng kampo para makita ng lahat, 'di ba? At hindi lang 'yun yung babae, kasama dun yung lalaki. Dalawa sila. Hindi puwedeng isa lang, hindi ka naman mangangalo niyan ng isa lang, 'di ba? And then, yung Sabbath violation, okey? Yung Sabbath violation na yung nangyari doon sa nasa pinag-aralan natin sa Numbers na pinagbabato din para hindi pa pamarisan dahil napakahalagang bagay ng Sabbath 'no. Pero yung mga bagay na, mga kaparusahan na yun hindi kasi natin ma-apply
pag-aaralan natin ah, dito sa law, yung last natin, 'di ba? Na may mga bagay na dormant o hindi natin maa-apply kasi tayo ay nasa foreign countries, nasa ibang bansa tayo, nasa Pilipinas tayo, no? Hindi natin magawa, hindi natin maa-apply. Pero pagbabalik ni Yahusha, lahat ng bagay ay mai-apply according sa law. Kasi meron ng isang law na ipapatupad si Yahusha, which is yung law ng Ama. Okay? So pag may nagtanong sa atin, kung sinusunod mo yung law, dapat pinagbababato mo rin yung mga lumalabag sa Sabat. No? Hindi nga natin yung pwedeng ipatupad kasi ang nagpapatupad nun ay mga Levita at ang mga Levita, ang requirement ng mga Levita is mayroong templo, which is yung mga bagay na yon is wala sa panahon natin ngayon. So mamaya explain natin yung priesthood, no, regarding dyan. Pero hindi ibig sabihin nun, tinanggal na. Iba kasi yung tinanggal na sa hindi mai-a-apply pa. Okay? 'Di ba? Kasi kahit naman sa Saudi may death penalty, lethal injection, mga gano'n. Ihahang ka, 'di ba, in the public, no? So dito, pagbabatuhin, 'di ba, hanggang sa mamatay. Gaya ng ginawa kay Stephen. Naunawaan natin. So ito yung mga hahantong sa kamatayan, kung mga kasalanang ito. Ayan, sa topic number 3, ang kasalanan at ang kautusan. Ano ba yung relasyon ng kasalanan at kautusan? According dito sa Romans 5:13, kung walang kautusan, wala ring kasalanan. Obviously, 'di ba? Kung walang magiging paglabag kung walang batas ang Diyos. So kung titingnan natin, ah, mamaya i-explain natin, no, kung ano yung ibig sabihin niyan. Sabihin ba niyan, ah, before ibigay kay Moises, meron ng batas ang Diyos? Kasi may kasalanan na nun, 'di ba? Mamaya explain natin. First John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So yun yung relasyon. Kung walang batas, walang kasalanan. Kung walang kasalanan, walang parusa sa kasalanan. Kung walang parusa sa kasalanan, walang salvation na kailangan. Hindi kailangan ng salvation. Saan ka isa-save? Saan ka ililigtas ng Diyos kung hindi ka naman mapapahamak sa kasalanan, kung hindi ka maparurusahan ng kanyang batas? First John 5:17, lahat ng hindi matuwid ay kasalanan. Lahat ng hindi angkop sa katuwiran ng Diyos, kasalanan, no? Hindi yung matuwid sa isipan mo o akala mo, ito, isip ko matuwid to. Pero pag hindi mo nagawa, kasalanan yun. Hindi, may pamantayan ng Diyos kung ano yung kasalanan. Okay? Romans 7:12, ang kautusan ay banal at matuwid. First Timothy 1:9, ang kautusan ay para sa mga suwail. Okay? Ang purpose ng kautusan, ano ang napag-aralan natin doon ah, sa law of God, nung last na topic natin, ang purpose ng kautusan, ipakita sa tao kung ano ang mali, kung ano yung kasalanan. At ipakita din nila kung ano yung tama. Pinapakita din ng kautusan kung ano yung tama na gawin. Di ba? So itong kautusan, ng purpose na ipakita sa atin kung paano mamuhay ng matuwid as mananampalataya. Kaya nga ibinigay ito para dun sa mga suwail. Kasi para malaman ng mga suwail na mali yung ginagawa nila. Amen ba? Yun ang purpose nun. Kaya nga merong tema na we are not under the law. Pag we are not under the law, sabihin, wala ka na sa ilalim ng kaparusahan ng kautusan. Sabihin mo, di ba? We're not under the law. Wala na, malaya ka na.
Hindi malaya sa ano, hindi malaya sa law. Ibig sabihin kasi, 'di ba 'pag may paglabag ka, may nakaambang parusa sa'yo. At yung mga parusang yun, ang tawag doon ay law of sin and death. Habang ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ikaw ay nasa ilalim ng law of sin and death. So kapag ka wala ka na sa ilalim ng law of sin and death, you are not under the law. Kasi napatawad ka na at namumuhay ka na sa righteousness sa pagsunod. Romans 5:12, nagmula ang kasalanan sa pagsuway. At yung pinagmulan nun, unang-una pa lang, yung pagsuway nila Adan at Eva. Okay? And guess what? Ano yung kasalanan na ano na ginawa nila? Pagkain, no? Which is hanggang sa ngayon, pagkain pa rin yung kahinaan ng tao. Hindi sinabi na nga ng Diyos na huwag kainin, kinain pa din, pa. Ayan, yung pagiging matuwid bago ang kautusan. Ano ba yung ibig sabihin ng kautusan? Pag sinabi kasi natin yung kautusan na nasa isip ng ilan is ah, yung binigay kay Moises sa Mount Sinai, no? Pero kung titingnan natin, yung kautusan kasi is yung Torah o yung first five books ng Bible, which is yung Genesis, Exodus, Numbers, ah, Exod, ah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, tsaka Deuteronomy. Yun yung first five books ah, ng Bible natin. Yun yung kautusan na tinatawag, no? So bago ibigay o bago mag-exist si Moises, meron ng mga matutuwid. Amen ba? Sabi dito, mga taong namuhay ayon sa kautusan. Ito yung mga matutuwid according sa law. Sa Enoch, sa Genesis 5:24, si Enoch, according dito, at sa buong panahong iyon, ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Enoch, namuhay siya with righteousness. Kasi Kasi hindi ka naman makakapamuhay kasama ang Diyos kung hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos. Kung hindi ka, 'di ba? Kung hindi ka namumuhay according sa kalooban niya. Kung masuwayan ka for example, si Cain ba sumusunod according sa kalooban ng Diyos nung pinatay niya si Abel? Kahit yung paghahandog pa lang niya, hindi na according sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, hindi angkop yun sa sa kagandahang loob ng Diyos, 'di ba? Katuwiran ng Diyos. Si Noah, sa Genesis 6:9, ang kasaysayan ni Noah, si Noah ay matuwid at mabuting tao. So paano natin malalaman na si Noah ay matuwid at mabuting tao, 'di ba? Unless meron ng existing na standard kung paano mo masasabing matuwid isang tao o masama. 'Di ba? Paano mo ika-categorize si Noah as matuwid, tas yung mga ibang tao na hindi kasama dun sa sa ark ng barko is masasama. Paano natin ika-categorize yun kung walang definition yung kasalanan, 'di ba? Ano ba yung kasalanan? Yung paglabag sa utos ng Diyos. Unless mag-exist yung batas ng Diyos, malalaman natin na yung mga lumalabag doon sa batas ng Diyos, yung mga masasama, at yung ah, sumusunod dun sa batas ng Diyos, yun yung mga matutuwid. Okay? Abraham, Genesis 26 verse 5, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking mga bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. O mga batas. Diba? So, ibig sabihin, meron na sinusunod na batas tong si Abraham, meron na siyang sinusunod na kautusan, meron na siyang mga palatuntunang tinanggap sa Diyos before pa ibigay kay before pa yung tinatawag nating panahon ni Moises do sa lumang tipan. Okay? Ibig sabihin,
Umiiral na ang spiritual law o yung law of God kahit wala pang nakasulat na batas, kahit wala pa yung Ten Commandments doon sa dalawang tipak na bato, o wala pang libro na isinulat si Moises. Kasi before Moses, meron ng kasalanan. Before Moses, meron ng matuwid, meron ng katwiran. Okay? Topic number 5. Ayan. Ito naman yung parusa sa kasalanan. So bago ang law of Moses, meron ng kasalanan. And bago ang law of Moses, meron din parusa sa kasalanan. Yung number one yan na very example is yung kay Cain. Actually, kay ano eh, kay Eva at Adan, di ba? Tsaka yung Aha, silang tatlo yung unang nakaranas ng parusa ng Diyos. No? Pero ito kasi, ah, very specific yung ginawa nito ni Cain. Pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. At kung malalaman, kung titingnan natin yung naging parusa sa kanya ng Diyos kay Cain, di ba siya ipinalayas at binigyan siya ng marka. Sabihin, ah, um, siya ay parang marka ng pagiging masuwayin niya o masama. Pinarusahan, obviously, itong si Cain. Number two, panahon ni Noah, baha. Isipin na lang natin, no, kung walang batas ang Diyos at walang nagkasala at walang kasalanan, bakit niya pa kailangang gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig? Kasi nga mayroong pagsuway doon sa batas ng Diyos. Doon sa palatuntunan na inilatag ng Diyos sa tao. Masasabi ba natin na hindi naman alam ng tao na mali yung ginagawa nila? Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin yon. Bakit? Kasi si Noah nag-exist na sa panahon na yon. At si Noah ay isang preacher ng katotohanan. According sa ano, sa ayan, verse. Second Peter 2:5. Sabi dito sa Second Peter verse 2, chapter 2 verse 5. Sabi dito, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama. So ano ipapangaral ni Noah na matuwid na pamumuhay kung walang batas sa Diyos? Kung walang palatuntunan ng Diyos, ano kanya-kanya tayo ng conviction doon? Si Noah lang ang nakakaalam ng batas ng Diyos. Diba? So parang unfair naman sa iba, hindi namin alam yan Pero, di ba, parang pwede, pwede magreklamo ang tao na sasabihin na, Panginoon, hindi naman namin alam yung may batas ka pala. Hindi namin alam na mali pa lang pumatay. Kasi in the future mo pa sasabihin na bawal pumatay. Di ba? Pagdating pa ni Moses, no? Ibig sabihin, before Moses, meron ng law at yung law na yon is nagkukos ng parusa. May parusa na din. Amen ba? Sodom at Gomorrah, obviously, ito ay dahil sa kahalayan at sexual immorality. Dahil sa kanilang pagiging makasarili, kaya sila namatay. Kaya sila pinarusahan ng Diyos. Pero kung titignan natin, meron pa rin naman chance na binibigay ang Diyos. Actually, kay Noah, may chance pa rin naman kasi nangaral nga siya eh. Di ba? Nag-preach nga siya ng pagbabago eh. Ng matuwid na pamumuhay. Iniisip ko, ano kaya yung matuwid na pamumuhay na pinipreach niya? Diba? Kung titingnan natin dito sa Sodom at Gomorrah, si ano naman to? Si Lot. Di ba? Iniligtas ng Diyos doon sa pagkagunaw sa pamamagitan ng apoy at asupre. So kung walang adultery, kung hindi nag-exist yung adultery o sexual immorality, no, sa law,
kung the future pa lang malalaman na mali pala yun. Bakit pa ginunaw ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah? Dahil kung walang batas, walang paglabag. Ito natin yung binasa natin. Romans 5:13. Basahin natin ulit. Sabi dito, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Hindi ako yung nagsabi niyan. Si Paul ang nagsabi niyan. No? So we interpret Bible or verses or passage uh, using exegesis. No? Kung ano yung sinasabi talaga ng Biblia, wala tong yung sariling opinion lamang natin, di ba? Parusa sa kasalanan. Okay, tingin. Tapos na tayo dyan. So ito yung problema. Paano makipagkasundo sa Diyos? Paano mababayaran ng kasalanan? Paano makakabalik sa Diyos? Amen? Kasi kung dati, kung titingnan natin, ah, kung nakagawa ka ng mga kasalanan na hindi man naman sinasadya, so paano ka makikipagkasundo sa Diyos? Meron bang pamamaraan ng Diyos para ibalik ka o tanggapin ka ulit kahit na nagkamali ka? No? Meron ba? Ito yung sagot. Priesthood o pagkapari. So, ibig sabihin, ah, ayan. Sabi dito, i-ano muna natin, explain muna natin ano yung pagkapare o kahalagahan ng pagiging pare o saserdote. Ang mga pare, number one, nag-aalay ng sakripisyo para sa Diyos. Gumagawa ng mga handog, kumakatawan sa tao sa harap ng Diyos. Yan. Dahil nga ang tao ay makasalanan, so meron siyang, so hindi lahat, according sa kasulatan, no, hindi lahat makakalapit sa Diyos. Yun ang katotohanan. Kasi kung lahat makakalapit sa Diyos, hindi nila kailangan ng pari. Di ba? Lahat na tayo, pwede tayo maging pari. Pero ang Diyos nagtalaga ng pari. Nagtalaga ng saserdote, ng mga saserdote. So hindi kahit sino pwedeng saserdote. Meron lang siyang mga it's either taong itatalaga o lahi na itatalaga para maging saserdote na siyang magiging tagapamagitan niya sa tao. Kasi nga ang isang tao ay makasalanan. So dapat yung saserdote ay banal, priest. Kasi siya yung haharap sa Diyos on behalf of you. Imbis na pag ikaw kasi mamamatay ka pag umarap ka sa Diyos kasi dahil sa kasalanan. No? Pero kung pari, tatanggapin yun ng Diyos. Kung ano man yung ihahandog mo, ibibigay mo doon sa pari. Kung ano man yung sa sacrifice na kailangan mong gawin, ibibigay mo doon sa pare. At yung pare yung bahalang organisa, siya yung bahalang gumawa ng kung ano mang mga ritual kasi siya yung binigyan ng Diyos ng karapatan na gumawa nun. Amen? So dito, yung tanong na paano tayo mapapatawad? Ah, paano ang isang tao sa kanyang pagkakamali o sa kanyang mga kasalanan ay maibalik yung kabanalan sa kanya sa pamamagitan niya ng pari. Okay? Ang pari ay sumisimbolo sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. So kung titingnan natin, ang Diyos nagbigay ng batas. At alam niya na ang tao maaaring lumabag doon sa batas na yon. At nakikita din niya na dahil siya ay ah, just o fair o pantay siya o patas siya, no? Yung nagkasala, syempre, meron siyang itinalagang mga parusa doon sa depende sa kasalanan na nagawa ng tao yun. Amen? At doon na papasok yung pagkapari. Yung pagkapari, ito yung biyaya ng Diyos para maaaring handog ang isang tao para sa makapagbayad na para sa kanyang mga kasalanan at mapatawad siya sa mga kasalanan sa pamamagitan ng saserdote. Okay?
So hindi niya hinahayaan ng tao na tuluyang mapahamak o maparusahan dahil sa batas na ginawa niya. Okay ba? Naintindihan natin. So paano yun? Kasi yung pagkasaserdote, ibinigay sa panahon ni Moses. So paano kaya yun, no? Sabihin, mayroong priesthood o saserdote bago ang kautosan ni Moses. Bago pumasok si Moises sa eksena o mag-exist. Ito ay si Melchizedek. According sa Genesis 14 verse 18 to 20. Genesis 14 verse 18 to 20. Sabi dito, dinalahan siya ni Melchizedek hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak at minasbasan. Pagpalain ka nawa Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos at na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang isampung bahagi ng kanyang mga nasamsam buhat sa labanan. Kung itutuloy natin to, tuloy natin para makita natin yung buong eksena. 14, ito. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Sinabi ng hari ng Sodoma. Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahuwah ang kataas-taasang Diyos sa lumikha ng langit at ang lupa. Nangako akong hindi ko kuha ng anumang sa iyo kahit putol ng sinulid niya. Wait lang. Ito na pala yung huling bahagi. And, basahin nga natin. Baka merong ano eh. Wait lang. NAS. Why now he was the priest of the most, of the God the most, and he blessed him and said, okay. Ayan. So dito makikita natin mga kapatid, no? Makikita natin na ayan, na before ibigay ng Diyos kay Moises yung pagkapunong pare, meron ng disenyo ang Diyos ng ah, pagka ng pagkapari, pagkapunong pare kasi sabi dito ano siya eh, yung tawag doon. Ano ba yung sabi niya sa Tagalog? Sabi niya dito, pari siya eh, no? Sabi dito, pari ng kataas-taasang Diyos, yan, di ba? Sabi sa kanya. So meron ng pari na nag-exist na. So ibig sabihin, meron ng ah, meron ng disenyo ang Diyos sa paghahandog noon pa man. Okay? Pero hindi yun ayon sa pagkapari ng mga Levita. Kung hindi ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At si Melchizedek hindi isang Levita, unang-unang sa lahat, no? Hindi siya isang Levita, hindi alam kung saan siya nagmula, hindi alam kung saan siya pinanganak at kung kailan siya namatay, no? Pero kung titingnan natin, in-explain yung pagiging pari ni Melchizedek dito sa Hebrews 7 verse 1 to 3. At inihahalin tulad siya kay Yahusha na ating Panginoon. O basahin natin sa Hebrews 7 verse 1 to 3. Sabi diyan, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubog siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan nito.
Ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melkisedek ay hari ng katwiran, at dahil siya'y hari din ng Salem, ibig sabihin siya'y hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o ang kang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailan. Amen. Amen. Siya ang unang halimbawa ng priesthood bago pa man ang Law of Moses. So, ibig sabihin, yung mga paghahandog before Law of Moses, ah, pwede na silang maghandog. Yung ano, ibibigay nila kay Melchizedek, di ba? Kasi siya yung ano, siya yung nag-exist na pari nung panahon na yan. Okay? Nakuha natin. So after Melchizedek, dito na pumasok yung Levitical priesthood o ah ah kasaserdote ng Lumang Tipan. Yung Lumang Tipan, sabihin yung Old Covenant na binigay kay Moises, okay? Ano ba yung kahalagahan ng mga pagkasaserdote na pari? Ayan. Pagkakatatag. According sa Exodus 28 verse 1, si Aaron ang pari, no, na itinatag ng Diyos. According sa Exodus 28 verse 1, sabi dito, ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Okay. Sa Deuteronomy 18 verse 5, Deu 18 verse 5. Yan, sabi dito, ang lipi ni Levi o Levi ang pinili ni Yahuwah upang maglingkod sa kanya bilang mga pari habang panahon. Amen. So, ibig sabihin, yung ano, yung itinatag ng Diyos ng mga pari dito sa lupa, habang panahon, forever, forever, no? Yung forever ba natatapos? Hindi. Yung forever ba napapalitan? Hindi din. Okay? So, yung ano, yung mga yung mga pari na ito ay yung mga lahi lamang ni Levi. Amen? So, kung titingnan natin, kung babalik natin dito, si Aaron at kanyang mga anak, piniling mga pari. Yung Deuteronomy, yung mga Levita naman, piniling tribo para maglingkod sa templo. So yung mga roles nila, for example, itong si Aaron, sila yung mga officer, yung mga opisyal. Itong mga Levita ay yung mga helper o parang mga police. 'Di ba? Yung police natin, 'di ba? May mga nasa opisina lang. Tapos mayroong nasa labas na siyang ano, siya yung sila yung mga naglilingkod. Ganoon din, no? Kahit nga sa design dito sa, sabihin na natin sa church natin, 'di ba? Merong mga proselyte o yung merong mga sakristan. Yung mga sakristan, parang yun yung mga Levita. Tapos yung mga sakristan, di ba, ano ba yung mga ano nila, mga type of work nila, di ba? Taga-linis, taga-maintain, di ba? Taga-organize, no? Yung ano, sila yung ginagamit ng Diyos para maglingkod sa kung anumang mga tumulong sa kung anumang mga gagawin ng pari, no? Yung mga pari na yun yung pamilya ni Aaron. At yung mga Levites, yung mga katulong nila Aaron doon sa templo. So ano ba yung mga gawain ng mga pari doon sa tabernakulo o doon sa templo? Una yung gawain ng ah, yung gawain sa templo o tabernakulo, no? Ano ba yung mga gawain doon, no? Ah, gaya ng mga ano, gaya ng mga ritual ng paglilinis, yung mga paghahandog, 'di ba? Yung mga paghahatol, ayan, yung mga gawain ng mga pari, no? Regarding sa ibinigay sa kanila according sa kautusan ng Diyos. Ano yung mga uri ng mga paghahandog according ah, sa law, sa Leviticus. Actually, sa Leviticus natin ito na pag-aralan, di ba? Unang-una yung burnt offering.
Ito yung buong pagsusunog sa altar bilang simbolo ng lubos na pag-aali o pagsamba sa Diyos. Actually, kung titignan natin, no, iniisip ng iba na yung pagsamba sa Diyos is yung pagkanta o pag-awit, no, pagsayaw, type of worship, no? Yung worship ng yung worship according sa salita ng Diyos, ito yung paghahandog o pag-aalay ng mga sacrifices, sakripisyo. Sa Old Covenant o sa Lumang Tipan, ito yung pagpapatay nila ng mga hayop, 'di ba? Ito ang sumisimbolo ng pag-aalay at pagsamba nila sa Diyos. Si Yahuwah lamang yung sinasamba na Diyos. Okay, yung papatay ka ng hayop tapos sasamba ay ibibigay mo, no? As pagsamba, uri ng pagsamba sa Diyos. Si Yahuwah yung tumatanggap, no? Si Yahushua tumatanggap siya ng worship, pero yung worship na yon is a respect as a king. So walang naghandog kay Yahushua ng hayop na papatayin, 'di ba? Kasi yon ay para lamang sa Diyos, sa Ama. Okay? Grain offering, inaalay na hari na tinapay o ani bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Peace offering, pagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng kapayapaan sa Diyos. So, usually, itong peace offering yung ginagawa doon sa Old Covenant. Doon sa before law of Moses. O before ng covenant kay Moses, tsaka sa mga Israelita. Before Israel, ang ginagawang offering ay peace offering. 'Di ba? Pag pumupunta sila sa isang lugar, tapos may ginawa ang Diyos doon sa kanila, pinagpala sila ng Diyos, o merong miracle na ginawa ang Diyos sa lugar na yon, nagtatayo sila ng altar at nagbibigay sila ng peace offering. Ito ay bahagi ng pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Okay? Sin offering, ito naman yung inihahandog para pantubos ng kasalanan ng tao. Especially yung mga hindi sinasadyang kasalanan. Okay? Kasi wala namang offering doon sa murder eh. Wala namang sin offering doon sa adultery. Kasi nga, pinagbababato na, di ba? Hanggang sa mamatay, no? Guilt offering, para sa kasalanang may kinalaman sa paglabag sa kapwa o banal na bagay, kadalasan may kabayaran kasama. So, ito na yung sinasadyang kasalanan, gaya ng ah, pagnanakaw, pagkuha ng hindi naman sa'yo, yung gano'n, di ba? Which is binabayaran ng 5 times doon sa halagang kinuha mo. At syempre, meron ding provision ng paghahandog para sa pagpapatawad ng kasalanan. Okay? So, yan yung mga uri ng offering doon sa Old Covenant. Number 9, karapatan ng mga Levita. Number 1, ang karapatan nila sa paghatol, no? O pagbibigay ng hustisya. Sa Deuteronomy 17 verse 9, Deuteronomy 17 verse 9, sabi dito, iharap ninyo sa mga paring Levita o hukom ng mga nanunungkulan sa panahong iyon at sila ang ahatol. Isa yan sa mga karapatang binigay ng Diyos sa mga Levita, yung paghatol. Pag merong gulo, pag merong may kasalanan na hindi alam kung ano gagawin, ihaharap nila sa Levita. Sila yung magja-judge kung ano yung dapat na gawin. Okay? Number 2, paglilingkod sa tabernakulo. Obviously, sila yung binigyan ng karapatang pumasok doon sa tabernakulo according sa Numbers 18, verse 21 to 24. Sabi dito, ang bahagi ng mga Levita ay kasampung bahagi. Well, sige, mamaya na yan. 18 pala, 18 to 19 lang pala. Mali ako. 18 to 19. 19. Ayan. Sabi dito, para sa iyo rin ang pitso ng kananghitan ng kanilang mga handog, lahat ng tanging handog nila sa akin na uukol sa iyong sambahayan. Ito'y isang di masisirang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga anak at sa magiging anak pa nila. Ayan. So itong paglilingkod
na binigay ng Diyos sa mga Levita ay isang uri din ng tipan. Okay? Na sila ay maglilingkod sa mga sa templo ng Diyos at actually wala silang magiging bahagi doon sa lupain ng Israel sapagkat ah inihiwalay sila ng Diyos para lang maglingkod doon sa templo. So hindi sila pwedeng maghanap buhay. Okay? Kaya nga doon na papasok yung ikatlong bahagi. Kung hindi sila makakapaghanap buhay, paano sila mabubuhay? Paano sila kakain? No? Ito na yung tinatawag nating tithes and offering. According sa Numbers 18:21 to 24, ayan, ang bahagi ng mga Levita ay ikasampung bahagi na ibinibigay ng Israel. At ito ang nauuko sa kanilang paglilingkod sa tondang tipanan. Yan. So yung bahagi ng mga Levita, yung 10% o ikapo ng buong Israel. Mula ngayon ang mga taong bayan ay hindi maaaring lumapit sa tombang tipanan kundi magkakasala sila at mamamatay. Ayan. Ang tanging mga Levita lamang yung pwedeng pumasok doon sa tolda o doon sa tabernakulo. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa tuon ng tipanan at pananagutan nila ito. Ito ang tuntunin na susundin habang panahon sa lahat ng inyong salin lahi. So ito ay forevermore, di ba? Habang panahon. Subalit walang kaparteng lupa ang mga Levita sa Israel sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay kasampung bahagi ng buong Israel. Kaya ako sinasabing sila, wala silang paparte sa Israel. Amen. Kung titingnan natin, pagka sa lupa, ang mga pari, kung may mag exist na pagkapari is yung mga Levita. Amen? At sila yung bibigyan ng tithes. Sila yung tatanggap ng tithes, yung mga Levita. Okay? At yung mga Levita maglilingkod sa templo. Nasa templo sila. So yun yung mga requirement, di ba? So pag may templo, yung mga maglilingkod doon sa templong yon, mga Levita lang. At yung mga tithes and offering tatanggapin ng mga Levita lamang. Sila lamang yung mayroong karapatang tumanggap. Mga pari lamang. Diba? Sila lang yung mga may karapatang tumanggap. Hindi yun nailipat kanino man sa bagong tipan. Dormant yun, no? Pero yung principle ng tithes and offering, pwede natin gawin. Pero yung pagganap nun according sa law, hindi. Kasi yung mga according sa law, yung tatanggap lamang nun, it's either si Melchizedek o kaya itong mga Levita. Okay? Nakuha natin. So then, ito, hindi natin sinasabi na wala ng tithes and offering. Nandyan pa din yung tithes and offering. Pero dormant lamang kasi walang templo, walang Levita na pagbibigyan. Pagbabalik ni Yahusha, pag-uusapan natin, no? Kasi, di ba, yun na yung bagong priesthood, tapos yung priesthood sa darating na panahon, pagbabalik niya. Pag-uusapan natin yung susunod na ating pag-aaral. Last number, no, number 10. Before tayo mag-end today. Sakto lang, ha? Alas 3. Tuloy ng Diyos. Ano ba yung punong pari? Ano ba yung responsibilidad ng punong pari? Hindi na ilagay dito, no? Sige, wait lang. And. Ayan. Kung may mga pari, mayroon din punong pari. From the word na puno, siya yung pinakamataas na katungkulan doon sa pagiging pari. At sa time ni nila Moises, ang itinilagang punong pari ay si Aaron. So paano yung mga anak niya, punong pari din ba? Hindi. Sila yung mga sekretary niya o opisyal din sila. Mataas din yung katungkulan nila, no? Yung mga Levita, mga katulong. Kaya nga may kung napag-aralan natin sa Numbers, 'di ba? May mga bahagi, yung mga anak, yung mga ano, yung sambahayan ng mga Levita. Itong bahagi nito, ito lang yung, at sila yung mga magdadala, mga bubuhat,
Ito yung mga na maglilinis, sila bahala dito sa pag-aayos ng tolda, sila yung bahala sa mga paghahandog na may mga kanya-kanyang mga role yung mga Levita doon sa paglilingkod sa templo. So hindi yun parang kung anong gusto mong gawin, gawin mo na lang. Hindi ganoon, 'di ba? Merong organisadong pamamahala, okay? Organized. Ang Diyos natin organized kasi ayaw niya nako-confuse ng tao, 'di ba? Kasi life and death yung pinag-uusapan doon eh. Pag ginawa mo yung hindi mo naman trabaho doon sa panahon na yon, kakasala ka. At worst case scenario, mamamatay ka gaya ni ah ng mga anak ni ano ni Aaron, 'di ba? Naghandog sila ng insenso na hindi naman para doon sa hindi according doon sa sinasabi ni Aba Yahuwah na gawin, namatay sila. Tinupok sila ng apoy. Amen? So obviously, yung punong pari, sila yung sumisimbolong parang ano, parang chief. Kung may mga police, may head of the police, 'di ba? Chief of the police. Okay? So chief of the police siya yung pinakamataas na katungkulan. So ano ba yung responsibilidad ng punong pari? Unang-una, yung pagpasok sa Holy of Holies o kabanal-banalang lugar. Ito yung toldang tipanan. Doon sa loob may dalawang bahagi. Ano yung unang bahagi nandoon ah nandoon yung tinapay, nandoon yung 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 candle, 'di ba? Yung candle holder, no? Nandun din yung pag pag-ano ng insenso, 'di ba? Nandun din yung mga bahagi na 'yan. So nakakapasok doon yung mga pari, 'di ba? Pero doon sa ikalawang bahagi, nandun yung Ark of the Covenant o ah, Kaban ng Tipan, which is yun yung kabanal-banalang bahagi. So bawal pumasok doon yung kahit sino, maliban lamang sa punong pari. Siya lang yung may karapatang pumasok doon para gawin yung ritual ng paghahandog at paglilinis. Amen. So pag pumasok doon kahit sino, mamamatay. Yun lang yung ibig sabihin nun. Kaya nga mahalaga yung pari, yung punong pari banal. At ah, kumbaga malinis pagpapasok doon, wala siyang kasalanan. Paano siyang magiging malinis at walang kasalanan? Una niya mag yung unang gagawin niyang paghahandog, yung paghahandog sa kasalanan niya first, 'di ba? Kasi hindi ka makapaghahandog ng kasalanan sa iba, para sa iba, kung yung sarili mong kasalanan hindi mo pa naman na babayaran. So yun, no? So siya yung unang maghahandog para sa sarili niya at sa kanyang sambahayan. So yung next nun, para naman sa buong Israel, o buong lahi ng Israel. Amen? According sa Hebrews 9 verse 1 to 7, siya lamang yung may karapatang pumasok na sa Holy of Holies. Hebrews 9 verse 1 to 7. Yan, babasahin natin. Sabi dito, ang naunang tipan ay may alituntuning pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Yan, ginawa ni Moises, obviously, si Moises ang gumawa nun, di ba? Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing. So may tabing na nag-separate o naghihiwalay doon sa unang bahagi at ikalawang bahagi. Ang dakong yun ay tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan at nababalutan ng ginto. So nandoon pala sa loob nun yung sunugan ng insenso at yung banal na yung kaban ng tipan. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang tagpias na bato na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililiman ang mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang toldang sambahan. Ang mga pare ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin.
Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi. At ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa kanyang kasalanan at para sa kasalanan na hindi sinasadyang nagawa ng mga tao. Okay? So itong minsanan sa isang taon na sinasabi diyan, ito naman yung tinatawag na Day of Atonement. Yan. Isang beses sa isang taon niya 'tong ginagawa, yung pagpasok doon sa kabanal-banalan o Holy of Holies. Amen. Siya ang unang halimbawa ng priesthood bago pa ang hindi ko natanggal ito 'no, pero, hindi yan kasama. Ayan, meron ba? So kung titingnan natin mga kapatid 'no, ah, noon pa man nakaano na, naka-design na ang naka-design na yung pagiging yung pagkakaroon ng saserdote. Dahil nga sa paglabag yan doon sa utos ng Diyos kay Eva at Adan sa kanilang paglabag at ginawa ng Diyos ng paraan para maibalik ang tao sa katuwiran, sa kabanalan, sa pamamagitan ng saserdote. Ito ay form of love. Kaya kung di natin naunawaan yung pagkasaserdote noon, di natin mauunawaan yung disenyo ng Diyos patungkol sa bagong tipan. Iniisip ng iba ang saserdote, yung mga pastor. Hindi, no? Oo. Ang mga pastor hindi wala silang karapatang tumanggap ng ikapo according sa law, according sa design ng Diyos. At yung mga ano, yung mga ministro, ay yung mga ano evangelist, no? Sino ba yung mga pari sa bagong tipan na tinutukoy? So yun ang mga aaralin natin susunod. Pero hindi natin sinasabi na yung ikapo na according sa law, kasi sa lupa, ang mga pari ay yung mga Levitico lamang. Amen? Sila lang yung mga pari. Walang ibang pwedeng maging pari sa lupa. No, unless spiritual na bagay, no, sa bagong tipan, no. Pero yung pari nagre-require ng temple. Since wala ng temple, nasaan yung mga Levita? Wala din. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na sila. Hindi na, wala ng Levitical na mga pari, no, o Levitical law. Nandiyan pa din yun. Pagdating ng panahon, sa pagbabalik ni Yahushua, doon na natin malalaman kung paano magkakaroon ng law. Kasi 'di ba na ay di ko pala na ano no, pero just to give us an ano no, bago tayo mag-end. To give us an idea no, si Yahushua siya ay pari din. Pero hindi ayon sa pagkapari ng mga Levita kasi hindi naman siya Levita unang-una, 'di ba? Siya ay ah, isang Israelita na nagmula sa lahi ni David, which is isang Juda sa lahi ni Juda. At ah, nasaan ba si Yahushua ngayon? Nasa langit siya, wala siya sa lupa. Kasi kung nasa lupa siya, hindi siya pwedeng maging pari dito sa lupa. Kasi yung pari dito sa lupa, mga Levita. At ang pari, mayroong templo. At yung templo na pinaglilingkuran ng pari dito sa lupa, nandun sa Israel. Which is wala na ngayon. Na nandoon ngayon is yung tinatawag na Iron Dome. Tinayuan nila ng ano, ng mga Muslim, tinayuan ng templo tawag nila doon, no? Pangalan ay Iron Dome. Pero hindi yun yung templo ng Diyos. Kasi siyempre, mga ibang religion yun eh, di ba? So, nasa si Yahushua ngayon. Kung siya ay pare, dapat naglilingkod siya sa templo. So, nasa yung templo ngayon na pinaglilingkuran niya? Nasa lupa o nasa langit? So, meron bang templo sa langit para doon maglingkod si Yahushua? Para doon siya maghandog ng kanyang, di ba? As punong pari, di ba? Ang punong pari, merong responsibility, may ginagawa. No? Ano ba yung mga responsibilidad niya na ginagawa niya as high priest?
So, yun ang malalaman natin sa next natin ng mga pag-aaral. So, ngayon, meron na tayong background about sa ah, pagkapari about sa mga saserdote dito sa lupa. Sa Levitico, si Melchizedek, which is magiging foundation natin ng pag-aaral natin sa bagong priesthood na si Yahusha yung punong pare. Ayan, hallelujah. Purihin ng Diyos. So, yun, doon muna tayo magtatapos. Baka ma-overwhelm tayo, baka bigla tayo, ano, no, kumbaga, hindi natin makuha kapag sobrang daming impormasyon. So, medyo maghinay-hinay lang tayo sa about sa priesthood. Pero at least, gaya ng sinasabi ko, mahalagang topic ito sa mga churches na dapat na pag-uusapan. Diba? Iniisip ng iba na nung namatay si Yahusha, naligtas na tayo kaagad. Hindi, meron pang proseso na ginawa si Yahusha. May priesthood, no? Na ginanap si Yahusha bago, di ba? Para iligtas tayo, para mabayaran ng kasalanan natin. Kailangan niya munang umakyat sa langit para makapaghandog para sa ikapapatawad ng kasalanan natin. Hindi yung pagkabuhay niya ng third day, napatawad na kagad yung kasalanan natin. Di ba? Bakit siya kailangan mamatay? Di ba? Yung mga ganong mga katanungan, no? Hindi ko yung natatanong dati, di ba? Ba't kailangan mamatay ni Yahusha? Pwede namang maghandog siya ng buhay, di ba? Buhay siya, hindi na kailangan ipako sa krus. So, ano yung mga reason behind that? Which is napapanahon din kasi nga yung mga tao actually ano ngayon, 'di ba? Banal dahil nga Holy Week, no? Holy Week, 'di ba? Pero yung ano, yung according sa calendar natin, 'di ba? Hebrew calendar next week pa 'yon. Pero sa kanila ngayong week. At base sa aking obserbasyon, ah ngayon yung mga ano, yung mga tao na sabi na minsan lang naman sa isang taon maging mabait naman ako, 'di ba? Maging hindi mo na ako iinom, hindi mo na ako magbibisyo, magpepenitensya ako para kasi na dami ko na naipon, eh, next year ulit, 'di ba? Mga gano'n, 'di ba? 'Yun yung mga uri ng ano, ng tradisyon ng tao na kinagagalit ng Diyos. Akala nila kapagka gumawa sila ng mga bagay na sasaktan nila yung sarili nila, napapatawad na babayaran na yung kasalanan nila. So hindi. Merong pamamaraan ng Diyos. Merong organisadong palatuntunan ng Diyos kung paano mapapatawad yung kasalanan ng tao. Amen. So yan, hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah, aming Ama na dakila, Yahuwah, kami pa nagpapasalamat sa biyaya mo sa amin, sa pagkakataon binigay mo sa amin makaunawa patungkol sa pagkasaserdote. Hallelujah, kung paano ito nagwo-work, kung paano yung naging pundasyon. Hallelujah, kung paano naunawaan namin, Ama. Bagamat napakalaking topic ito, madaming mga bagay na dapat na pag-usapan, Ama, pero ah, sa kakaunting oras na meron kami, hallelujah, naunawaan namin kung gaano kahalaga ito. Ito yung isang uri ng pag-ibig na inilaan mo para sa amin, para maibalik kami sa iyong kabanalan, para maibalik kami sa magandang kaugnayan namin sa iyo, at sa kalagayan namin na mabuti, hallelujah, mapatawad at pabayaran ng aming mga kasalanan, Ama. Salamat po at sa mga kapatid na ano, lahat kami maging uhaw na matututo pa sa iyo at maunawaan ang iyong mga salita, Ama. Maunawaan yung mga palatuntunan mo, yung mga batas, ang yung mga daan. Itong mga bagay na ito para sa ikalalago namin sa mananampalataya, Ama. Salamat po at mulit muli po kami humihingi ng pagsama mo. Ingatan po ang bawat isa, ilayo sa mga pahamakan. At sa mga nalalabi pang mga oras sa araw na ito, ikaw nga po mag-ingat sa bawat isa at maglayo sa anumang mga kapahamakan, mag-provide ng mga pangangailangan, magpagaling sa mga kakamdaman, hallelujah, at magbigay ng pabor, hallelujah, sa pangangailangan ng iyong mga anak, Ama.
Sa'yo kami umaasa sa aming mga buhay, wala kaming kayang gawin kung wala ka kasama mo sa amin. Kailangan ka po namin sa aming mga buhay, hallelujah. Sa lahat ng bahagi ng aming mga pangangailangan naman ikaw ang una, sapagkat kung meron kaming ikaw, meron kaming lahat, hallelujah. Salamat po, ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak at maitaas hanggang sa mga susunod pang mga pag-aaral namin sa priesthood, sa bagong tipan. Ikaw nga po ang magdala ulit sa amin dito sa gawain na ito, hallelujah. At magturo sa amin ng mga bagay patungkol sa mga bagay na ito, hallelujah. Salamat po. We love you, honor, glorify you. And this is our prayer in Yahushua's name. Amen. Yun po mga kapatid, sa magandang hapon po muli at continuation tayo next na ano natin ha. Next na gawain natin sa ano, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah.